Pasukin natin tong kwarto na to mga men. Dito ko nilagay yung mga hamsters nung nagsisimula ang Kuya J Hamstery. Dumaan din tong Kuya J Hamstery sa sa disaster talaga mga men. Breeding system na ginagawa natin dito, stud type. Tapos ang feeding system namin dito mga men, every other day pa rin ba tayo pagpapakain? Pag walang anak yung hamster, every other day yung pakain. Halimbawa, itong mga males, every other day din to, no? Kung magpapakain ngayong gabi, kinabukasan hindi, tapos sa susunod na gabi na ulit. Pero pag nagpapakain naman, solid naman yun, solid yung pakain. Kahit sabihin mo na every other day magpakain, hindi tinipid yung pakain na yun. Kaya makikita nyo naman sa mga hamsters dito, talagang mga botchog. And yung mga nakapunta na rin dito, no, alam nila yan kung gaano kabubotchog yung mga hamsters dito dahil sa ganong feeding system. Ngayon, subukan nyo ding itry yung ganong sistema ng pagpapakain. At ang pakain namin dito, sa mga nagtatanong, is 100% Integra One lang to mga men. Dati kasi meron kaming mga mix pa eh. May conditioner, nag-speed, which is conditioner din yun. Ngayon, nung meron kami na kuhaan ng hamster na taga Baguio, si Sir Yer de la Paz, tinimbre niya sa amin itong Integra One na ito lang daw yung pinapakain niya. Kasi nakita ako dun sa videos niya, lalaki ng mga hamsters niya at saka ang daming mga anak. Kaya tinanong ko kung anong pakain, kung may vitamins ba, pero sabi niya wala. Pure Integra One lang at saka tubig. Tubig lang ha. Kami, gumagamit pa kami dito ng Atovi. Makakabili kayo nun sa Shopee. Nandyan sa link ng video na to yung pwede nyo mabilhan. Ngayon yung sistema ng pagpapakain, every other day sa walang anak. Pero kapag may anak, araw yun mga men. Tuturo ko naman sa inyo kung paano yung nagiging rotation ng mga enclosure na to dito sa hamstering. Hindi dahil nakikita nyo yung mga bin na yan na nandyan is nandyan na talaga yan lagi. Umiikot yan. Lahat ng bin dito mga men, lalo na sa babae. Mag-rotate man sila kasi kapag ka nag-breed ng gabi, kunyari dito ako kumuha, tapos lahat to nagamit, ilalagay yan dun sa dulo para hindi magamit, tapos iuusog lang. Pero ganun lang yung nila, yung facing nila. Pero unlike dito sa mga colored bins na to, napupunta yan kahit saan dyan. Yan, naiikot nila tong portion na to. Napupunta sila dun, sa likod nito, sa harap nito. Tuturo ko sa inyo kung paano. So etong nakikita nyo na to, dito namin nilalagay yung mga hamsters na ready to breed. At saka yung mga hamsters na naawatan ng anak. No? So, after ng 1 month na pag-aalaga nila sa mga anak nila, kapag nakuha na namin yung mga anak nila na weaned na tinatawag, na iawat, so dito namin sila nilalagay. So, ito is parang station na kung saan dito yung weighing area ng mga ibibreed at saka dito na rin yung nagiging recovery area. Siyempre, after nila maka-recover, diretso breed na sila. Tapos kapag nag-breed kami, so dito kami nagtambay ni tatay pag nagbe-breed. Yan. Yan. Kasi andito yung lalaki. Kukuha lang kami ng lalaki dito, tapos kukuha lang kami ng babae dito, tapos salang. Ngayon, yung mga hamsters na naisalang na namin dyan, yung mga nag-successful breeding, halimbawa, eto, successful breeding yan. Diba? Lalagyan ng tag. So para saan yung tag? Para meron tayong traceability kung kailan possible mga anak yung hamster na i-breed natin ng gabi kung kailan tayo nag-breed. After dito, dadali niya ni tatay dito. Saan ba dito tay? Dito natin ilalagay yan. After ma-breed sa likod nun, dito ilalagay. Yan. Kapag puno na dito, sa side ng stante na to, yan, dito natin ilalagay. Tapos, syempre, hindi naman laging nandyan lang sila kasi uusog yan. May mag-i-inhit din dun sa likod. Syempre, uusog sila. Uusog din yan dito. Yung mga nakalagay dito, ililipat na dito. Pero, yung mga hamsters na inilalagay dito, dyan sa kahabaan na yan, mga men, hanggang dito, yan. Ito yung mga may anak na. So, tingnan natin. Bukas tayo, mga men. Baka sabihin nyo, joke time ko kayo. Ayan. Ayan, gagaya nyan. May anak na. Yan, o. Yan. Tingin pa tayo ng isa. Ito. Dito. Basta lahat ng mga hamsters na nilalagay dito, mga men, sa likod, is yung mga buntis. Tapos pwedeng dito na rin sila naabutan ng panganganak.
Kagaya na sabi ko sa inyo, doon, hindi nawawalan dito ng mga ibinibreed mga men. Kaya kapag may mga nag-inhit, uusog ng uusog yan. Itong mga nandito, kasi may ilalagay dyan, uusog yan doon. Tapos ito, uusog yan dito, hanggang sa umusog yan dito. Yan. Tapos yung mga nandito, yan, yung mga makikita nyo na nandito, yung mga mapupunta dito, yan, yung mga malilipat dito sa side na to, dito yan mapupunta kapag may kalakihan na yung mga anak nila. So, ganun yung sistema namin dito mga men. Sa mga hamsters na ibinibreed, nagbubuntis, nanganganak, at nagpapalaki ng anak. No? So, yung mga nanganganak doon sa likod, kumbaga dyan na sila nagpapalaki. Umuusog na lang sila. Hanggang sa pag medyo malaki na yung anak nila at napunta na sila dito, pag mga ilang linggo na lang, pwede na silang i-harvest. Dito na yan ilalagay. Yan. Tapos pag na-harvest na, ibabalik ulit dito sa recovery area. Silip tayo dito mga men, na mga hamsters na medyo malaki na yung anak na pwede nang iawat. Mga ilang araw na lang pag dito nakalagay kasi mga men, araw na lang yung bibilangin yan, pwede nang awatin. Yan. Medyo konti lang yung anak niya, di ba? 3 lang. Hindi kagaya doon sa mga nabibisita nating hamster eh. Paldo eh. 7, 8, 10. Ito ang lupit oh. DS siya. Pero yung anak niya, walang gumaya sa kulay niya. Tapos may papakita ako sa inyo dito mga men. Ito. Bag. Tignan nyo to. Tignan nyo oh. Ito blue. Ito blue yung isa. Ayun, parang port. Tignan nyo yung mga balahibo. Kulot na kulot, di ba? Oh. Ito yung nanay. Rex to. Rex na YB. So, ang balak namin, ipares to sa banded blue. Kasi sa tingin ko, ano siya eh, blue carrier. Kaya, ayan, testing namin. Pero papalakihin muna yung anak. Ayan, lalagyan na namin to ng tag na blue carrier para maibangga namin sa banded blue. Kasi yun, pakita na rin namin sa inyo mga men, yung mga hamsters na actually, hindi na to available eh. Meron ng may-ari na ito. Ito. 50 pieces yan mga men. Ito yung male. Ito yung females. Yan, 20 yung female. Tapos 30 pieces yung male. Pero meron ng may-ari niyan mga men. Every time na mag-harvest kami dito sa hamstery, meron kaming mga itinatabing hamsters na ginagawa naming soon to be breeders. No? So ipapakita ko sa inyo. Bang. Diba? Yan, ito parang blue pa yata itong isa na Rex oh. Yan. Yan oh. Yan pa. Dun. Ayun, blue yun oh. Yan. Tapos may mga trico, may mga choco, may mga DS. Yan. Ito lahat to babae. Si tatay nagtabi niyan. Ako naman, yung mga tinabi ko lang dito is ito. Yan. Ito mga babae din. Ito yung mga tinabi ko noong nakaraan. Nakaraan pa to. Yan. Ito Rex. Tapos ano to? RD. Tapos trico, tort. Ito yellow. Yellow na Rex. Tapos mga silver gray na TBH Rex. Yan. Tapos meron ako ditong mga tinabing males na bala kong ibangga sa kanila kapag medyo lumaki na. Pero ang project ko dito mga men is bago sila i-breed, yung talagang medyo malalaki na. Mga 4 months. Tapos bala ko sila ibangga dito sa mga male na to. Boom! 4 lang to. Yung iba kasi parang sinipon yung iba. Kaya hindi na-survive. Pero ito, solid na to mga men. Yan o. Yan. Diba? Yung iba dito Rex. Ito yata ang 3 Rex. Ito, saka yung 2 doon. Pero ito, dito Rex. Pero ang ganda. Diba? Yan yung mga bala kong ibangga dun sa mga males na nakita nyo sa labas. Port na blue. TBH Rex. TBH yan na Trico Blue. Rex. Hey! Sino ka dyan, boy? Yan ba yung tinatawag na Jumbo line? Integra 1 lang, boy. Pero tingnan nyo naman yung mga katawan ng hamster. Ito tort ba to? Tort minimal. Comment nyo nga dyan sa baba kung tort minimal yan. So yun mga men, after ko kayo maitur dito sa hamstery, na-share ko din sa inyo kung paano yung breeding system, feeding system, and at the same time, yung rotation ng mga enclosure dito. No? So, titimbre ko naman sa inyo kung paano yung pagbebenta ng
mga hamsters namin dito after mag-awat. So sa pagbibenta, actually, wala namang secret eh. Walang secret. Ang kailangan mo lang talaga, maghanap ka lang ng mga pwedeng bumili ng hamster sa'yo. Like pet shops, di ba? Yung mga nagtsatsyangge. Or even ikaw, ikaw mismo yung magbenta, no? Kahit pa pares-pares, kahit pa, kunyari sa palengke, di ba? Dati nagbenta rin ako dyan sa may tapat ng simbahan, sa labas ng simbahan, malapit sa palengke. O, ayun, nakabenta ako doon. Depende sa inyo kung paano nyo siya i-market. Pero, ang best advice ko, try nyo muna maghanap-hanap ng mga pet shops na pwedeng bumili ng hamsters nyo. Para kung magbe-breed talaga kayo, at least, di ba, magaganahan kayo magpatuloy sa pag-alaga. Yung iba kasi nagbe-breed, tapos pag walang makitang mga pwedeng buyer, wala na, nagkukwit na. Kaya nauso yung quit sale. Sa mga susunod na video, mga men, may bibisitahin tayong nagbabalik na hamster breeder, no? Kaya kung kilala nyo, kung sa tingin nyo, kung sino, i-comment nyo dyan sa baba. At bibisitahin natin siya next week o sa mga susunod na episode, mapapanood nyo yun. Kaya stay tuned lang dito sa Kuya J Hamstery YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button. Alam nyo na yan, mga men. So yun nga mga men, tapos na tayo sa Hamstery Visit episode natin para sa video na to. At ayun nga, binisita natin ang Kuya J Hamstery na pagmamay-ari ni Tatay at ng inyong lingkod, Kuya J. No? So dito muna tayo sa Kuya J Hamstery, nag-hamstery update. Actually, parang hamstery update lang to sa akin kasi nga, etong Kuya J Hamstery naman yung binisita natin. At ayun nga, kung umabot ka sa dulo ng video na to at hindi ka pa rin nakasubscribe, ano pang inaantay mo dyan mga men? I-click mo na yung subscribe button dyan sa baba and yung bell notification sa tabi nun para lagi kang updated sa mga videos, hamstery visit na ina-upload ko dito sa channel. At kung nagustuhan mo itong gantong klaseng videos natin, yung mga pagbibisita ng mga hamster breeders, comment mo dyan sa baba mga men, #hamstery visit pa more para mas marami pa tayong hamstery na mabisita and mga hamster breeders na makakwentuhan. Actually, itong ginagawa ko is parang nakikipagkwentuhan lang ako ng casual dun sa mga breeder. No, yung iba kasing breeder na tinatanong ko kung pwedeng mabisita, nahiya daw sila, pero baka daw may mga tanong na medyo komplikado, pero hindi. Ang aim ko lang talaga is, yun, magkwentuhan lang more about sa kung paano nagsimula, ano yung sistema, ganun lang. Parang nagkukwentuhan lang na magtropa, pero naka-vlog lang, no? Siyempre, para maging, ano din, hindi siya ganun kakomplikado panoorin ng mga viewers. Kumbaga, magaan lang, light lang. Kaya kung may kakilala kayong breeder, hamstery owner or hamster breeder, mga men, yan, tag nyo sila dito sa video na to o itimbre nyo sila, no? Dito sa comment section. Baka pwede nating maisama sa mga next hamstery visit episodes natin. So yun nga, maraming salamat sa inyo mga men sa pagsama dito sa video na to at sana nagustuhan nyo yung episode natin dito sa Kuya J Hamstery. Kaya ayun nga, maraming salamat sa pagsama mga men. Magkita-kita tayo sa next video. Maraming salamat mga men.